natin almusal, tilapia. Mga tira po yan sa mga kinainan natin. At ito pa yung gulay, tira din. Bihira na ako nagluluto kasi alam niyo naman, solo lang tayo rito. Wala naman tayong natitirahan lang ako na marami. So bumibili na lang tayo sa karinderya. Almusal po tayong lahat. Siyempre meron din tayong instead na itlog. Bumili ko ng 3 balot kagabi. So may natirahan pa tayo ng isa. Kaya yan ang kay ni Omega. Aga ni Boss Buds. Oo, kasi ngayon pa lang po ako pagka almusal ko, tsaka ako matutulog. Depende, pinag-iisipan ko kung ewan ko bakit ako napagod kagabi. Napagod ako kagabi. Hindi ako nakapag-vlogs ng politics. Kaya bala kong mag-umaga na ng politics bago ako matulog. Oo, pasensya na kayo. Nakatulog ako eh. Natutulog ako bago ako mag-vlog ng politics. Tinamad akong bumangon. Ang sarap, pinainit ko lang yung balot. Sarap oh. Kwentuhan lang po tayo na walang kawawaan habang nag-almusal si Badong. Alam niyo, maraming anong tawag doon? Dalawa lang po yung gusto ko i-topic. Yung kumusta ba yung boxing scene sa Pilipinas, apektado ba? Okay pa rin ba siya? Actually, kung ako tatanungin, kasi yung iba, marami nagsabi na buhat na nagretiro si Pacquiao, apektado yung boxing scene, mga boksingero. Yeah. Yung nabuksan ni Pacquiao para sa mga boksingerong Pilipino, yan na yun eh, nariyan eh, no? Ang daming opportunity. Grabe, before Pacquiao, wala naman tayong mga oportunidad na ganyan. Na napapalaban na, ibig sabihin marami na pong mga promoter yung nagkaroon na ng ugnayan sa international boxing community, no? Na-realize nila na may mga na-o-offer tayo na mga boksingero na pwedeng ilaban. Shoutout kay Ate Marites Gardame, nakakapila ngayon. Yan. Eket Gaming ba? Long time no look, Eket Gaming ha. Pero sa aktualidad po, ganyan naman na yung Philippine boxing nung araw. Before Pacquiao, kala nyo meron lang tayong pa isa-isang champion. But yun lang, no? Pag naging champion ka nung araw dahil wala pa yung era ni Pacquiao, talagang sisikat ka, no? Magkakaroon ng mga pelikula. Kaya yan sila Luisito Espinosa, sila Navarrete, may mga pelikula yan, no? Nagiging action star instantly. Yun lang yung perks. Pero yung mga kita, ngayon malalaki kita ng mga boksingero natin ngayon. Tapos hindi nawawalan ng mga laban, di ba? Ang daming opportunity sa Japan. Hindi na lang kasi sa US ngayon. Ang dami na pong
Ang dami na pong mga laban na sa iba't iba. Heket Gaming busy lang. Okay, tapos siyempre exciting din yung ano yung alam niyo yung pagpasok din ng mga vlogger sa Pilipinas. Dami ring kasabay nung kasikatan ni Pacquiao, dami rin sumikat na boxing vlogger, di ba? Talagang naging mga instant celebrity rin eh, yung mga boxing vlogger. Kaya yung iba lumaki ulo. Feeling nila sila na nagpasikat ng boxing sa Pilipinas eh. Anyways, hindi yung mga boksingero po tuloy-tuloy, no? Kasi ang dami na po, hindi na lang po sa US. Meron na sa Saudi, meron pa sa iba't ibang bansa. Kilala na nila yung mga Filipino boxer. Tapos may mga promoter. In fairness din sa dating promoter ni Cuadro Alas. 520. In fairness din sa dating promoter ni Cuadro Alas. Talaga namang marami talagang napapadala sa iba't ibang bansa, no? Pero yun na nga. Talagang gano'n na, hindi natin kayang matanggap yung mga ewan ko bakit na tumagal doon, no? Yung usapin na yan yung dinulot ng mga vlogger na hater, na parang hindi normal yung lumilipat ka ng promotion. Napaka-normal po sa boxing, no? Mismong si Manny Pacquiao, hindi po yan nag-stick sa isang promoter. Ang dami pong promoter ni Manny Pacquiao. Pero siyempre, pinakasikat siya dun nung panahon ni Bob Arum, di ba? May mga nagsasabihan pa na mga walang utang na loob. Si Cuadro Alas dahil lumipat ng promoter. Walang sense. Anyway, nauso rin yung so maraming opportunity. Lagi tayong may mga laban tayo na championship, yung mga boxer natin. Yung iba nagiging champion, yung iba panandalian lang. Pero yun na yun eh, no? Pag naging champion ka na, kumbaga, naabot mo na bilang boksingero, no? Marami rin kwento tayo ng mga world champion na nauwi lang sa wala. Oo, talagang napaka-normal niyan. Mamaya pupunta tayo rin. Kasi mga boxing vlogger na yung ano yan eh. Yung ginawang intriga na lang yan. Parang apektado rin naman lahat. Pati yung sa pagkawala nila Pacquiao, yung void, Pacquiao Mayweather, ang laking void niya sa boxing industry, no? Sa totoo lang po. Ang laki ng binago niya. Pero unti-unti, sa world boxing scene, bumabangon na po ngayon, no? May pagbangon na. Ang maganda ngayon, ang daming weight category at yung pinaka gusto ko yung pagbabalik ng heavyweight bilang sentro ng boxing, no? Bumabalik na talaga yung mga Tyson Fury, Alexander Usyk na yan, Anthony Joshua, Wilder, Sisiang. Daming pangalan sa heavyweight ngayon kaya exciting. Kaya po sila talaga yung sentro ng boxing sa matagal na panahon. Nakita nyo naman, no? Isang suntok lang kayang baguhin yung di ba? Yung kaganapan sa bout. One good shot lang. Daming pangalan ngayon sa heavyweight. Tapos nare-realize na ng mga tao na ang susi paglaban-labanin yung may pangalan.
Kaya maganda po nangyayari sa boxing. Yung mga hindi na lang kasing iba kasi. Buhay na buhay yung heavyweight. Sabi ni Pacquiao. Ang ganda ng pangalan eh. Tapos yung mga traditional na ang dami sumusulpot eh, no? Tapos yung mga controversy, nakakadagdag din yan eh. Nag-o-open up yung mga non-traditional na venue para sa boxing katulad ng Amazon, tapos Netflix. Sana wag manawa yung Netflix, no? Sana ang gusto ko sana mag-combine yung Netflix tsaka yung Saudi, si Sheikh, yung taga Saudi na nagke-create ng mga laban. Kasi ang dami niyang malalaking laban na kine-create. Tapos alanganin, 'di ba? Alanganin yung gusto mo mag-pay-per-view pero anong tawag doon? Yung oras. Hindi ako bumili talaga ng pay-per-view. Hindi ako bumili ng pay-per-view kasi madaling araw gigising ka para mag-broadcast. Hindi na rin. Ang pinaka naapektuhan ng pagkawala ni Pacquiao sa totoo lang, yung boxing vlogging sa Pilipinas. No? Actually, pagkatapos ni Pacquiao, yung nagretiro si Pacquiao, yung medyo huminga pa ng konti. Medyo na-extend pa dahil yung pag-entra ni Casimero. Kaya lang, ginawa nilang pinagsabong-sabong nila. Sayang, si Casimero dapat, kung sinuportahan siya ng lahat ng boxing vloggers, hindi siya pinag-initan. Napaka-powerful kasi. Magtotohanan na tayo. Ito, magsalita ko. Pero walang hype, wala lahat. Napaka-powerful nung ni Poknat sa boxing vlogging. Ang dami niya na impluwensya na mga vlogger. Yun yung real talk doon. Tapos sumikat din yung SB, 'di ba? Tapos nag-combine sila para unti-unting nagkombinasyon sila eh. Tsaka yung mga alagad nila, yung mga naniniwala sa kanila, nag-combine yan para si Casimero talaga yung akala nila kaya nilang siraan sa talkies. Nag-resist yung mga Casimero vloggers, supporters, na nag-create ng panibagong problema na naman sa boxing vlogging, no? Yung mga dating supporter lang ni Casimero na nakaranas na yung mga live nalula sa alam niyo marami nalula yung akala nila yung sikat na rin sila dahil siyempre, nagkapangalan dahil nadikit sa mga Casimero eh. Nalula, hindi kinaya yung semi-celebrity status. Nakipagbangayan na rin hanggang si Casimero na yung kaaway. Nalusaw din sila na unti-unti rin nanawa eh. Ikaw ba naman, di ka mananawa, 6 na oras, 8 oras ka nagba-vlogs. Ang nanonood lang sa'yo, 6, 4. Mas marami pa yung umaakyat kaysa sa mga nanonood minsan. Yung napalitan yung mga pagbablog. Hindi ko po kilala si Michael Tesoro. Yung napalitan yung pagbablog ng hindi na po yung para kumita. Hindi na yung mga kasi yung batch namin, in fairness po, ito wala akong hype, wala akong parang in retro, yung pinag-aaralan lang natin. Yung batch kasi namin ng BCCCP, in fairness po, talagang malalaking vlogger po yan lahat, no?
as in 100,000. Lahat merong mga, before pa yung era ni, siyempre nakatulong yung Pacquiao, di ba? Pacquiao era talagang very popular yung boxing. In fact, yung mga boxing vlogger nung panahon ni Pacquiao, mga boxing vlogger yung mga number one sa sports. Hindi nga lang sa sports eh. Nakakatapat pa ng mga sila Tulfo, di ba? Pag mga nag-top 10 nga, o Pacquiao Mayweather era. Sila pa, ano nga, yung sila Tulfo nga, no? Nakakasama pa ng mga boxing vlogger sa top 10 sa buong Pilipinas, ha? Yung mga views, ganun talaga kapopular. Yung una talagang, siyempre, hindi ka naman makakakuha ng ganun nung hindi ka talaga content creator talaga kami. Yung mga nagsimula, yung mga pagmamalaki ko, yung mga halos kasabayan ko na kay Pacquiao, kahit si Pau Salud, sila Boy Bakal, sila Prodigy, sila Sports, yan, lahat yan, brothers, basta lahat ng mga kasabayan natin doon sa BCCP, mga creator talaga, no? Ang gagaling talaga ng mga videos. Pero nagkaroon ng parang ano no? Dikit ka, ano ka lang, fan ka ni Casimero, akit ka na rito. Kung hindi ako nagkakamali, si Pau Salud din yan eh. Si Pau Salud din yung nagpauso ng mga akyatan. Ewan ko lang ha, ako kasi hindi ako nausuhan ng akyatan eh. Pero alam ko, meron talaga nun, yung pinaakyat nga kami ni Pau Salud. Yung una yung mga BCCCP muna, tapos mag-interview ng mga boxer, di ba? Natatandaan nyo yun. In fairness kay Pau, siya talaga yung nagpauso nun, yung mga akyatan, tapos magsusuri-suri kayo. Okay. Ako, hindi ako nausuhan nun. Hindi ko kaya naiinip ako eh. Lalo na yung pag mga yung kung sino-sino na lang pinakyat, puta, meron yung kagigising pa lang. Puta, yung walang sala yung ano eh, yung mga kung sino-sino na lang nagsasalita. Kahit wala nang sense. Basta, galit ka ba? Akit ka. Wala naman tayong problema sa mga tambay. Ang problema yung wala na talagang mga sense yung iba. Away. Away na lang yung habol. Hindi po ako nakikipag-away. Sabi ko lang, hindi kailanman hindi ko inaway yan si Poknat. Asar lang ako sa mga mangga. Yung gagamitin mo si Casimero. Kasi, yun na nga no? Mamaya pupunta tayo riyan. Alam niyo naman, tapos, tatabunan ng mga away-away, nagkaroon ng mga grupo. Yung nauso yung mga grupo-grupo. Sabi ko, putya, grupo? Tilapia po, tsaka gulay. Panay tira to. May mga grupo-grupo, kami malapit, kami mas malapit. Yun, away-away na. Palapitan kay Casimero. Parang doon na umikot, no? Is either pro Casimero ka o anti Casimero ka. Ang tagal din na mayagpag nung mga araw-araw. Talaga, meron pang matanda eh. Araw-araw, mura lang ang inaabot ni Casimero. Na-sustain niya yun, ha? Tagal din. Ilang buwan din yun, sabi ko. Hindi magtatagal itong mga tao. Kasi wala na eh. Ano na lang, banat na lang. Siyempre, may mga galit kay Casimero na nagbibigay-bigay din. Kaya tumatagal din. Pero may mga iba, tambayan na lang talaga yung habol. Alam niyo yun, kahit may manood sa amin o wala. Makikipag-away kami. Yung mga taong wala silang ibang buhay kundi
Dito na sila nagkapangalan sa pag-akyat-akyat. Itinuloy-tuloy na hanggang away-away, mga entry-entry. Nagulat na ako. Mga personala na sa buhay, yun na yung inabot. Kaya medyo ang hirap ng ano no? Alam nyo, kayo papayuhan ko, no, yung mga fans. 2 beses lang po maglalaban ng isang boxer, no? Kayo ini-impluwensyahan kayo ng mga kaaway, yung mga hater ni Casimero. Naghahanap sila ng laban para asarin. Kayo ba naghahanap din ng laban para asarin? 'Di ba? Hindi naman dapat eh. Yun yung problema natin, pati kayo dinamay, yung mga fans ng boxing, dinamay kayo sa mga away. Isa pang problema na paniwala kayo na fans lang kayo. Fans lang tayo eh. Pwede nating sitahin yung mga world champion na sabihan natin walang utang na loob yung, bakit ka magkakautang na loob sa inyo yung mga world champion? Alam niyo yun? Never po sa history ng mga ang pinakamatagal po na may mga fans dito sa Pilipinas na sports, PBA. Meron po ba kayong nakita na sinusumbatan sila Jaworski ng mga fans? O kaya nakikipag-away kala Jaworski yung mga fans? Kahit siguro ako, anti-Hinebra ako, pag nakita ko si Jaworski, magpapapicture din ako. Alam niyo yun? Walang hate kasi sports lang eh. Kantsawan lang. Tagal ko na nanonood ng PBA. Masarap maging fan kasi bigay todo ka eh. Lalo na pag mga championship eh. Pero nagkaroon ng entitlement yung mga fans ng boxing sa Pilipinas. Entitled kayo na hanapan ng laban yung world champion. Eh kung ayaw na lumaban eh. Kung ayaw lumaban ng barya, hindi nyo naman masasagot yung nagulat kayo, no? Nung inalok ng 1 million, sinabi ni Casimero na barya lang yung kinikita nyo pala. Bakit hindi pa kayo? Real talk po yun. Hindi ka naman makakabili na hektaryan lupain na 1 million per fight ka lang. Ilan ba lang laban ng isang boxer sa tanang buhay niya? Hindi po magre-race. Naabot na po ni Casimero yung stage na hindi na lang ako lalaban kung yan lang ang offer. Kaya nonsense po eh. Gumagawa sila ng issue para i-promote nila kung sinong boxer nila. Sino po bang may sabi? Ito na lang Sino po bang may sabi na kinakailangan si Casimero ay labanan yung mga boksingero ng dati niyang promoter? Sino po nagsabi na kinakailangan niyang labanan yung mga boksingero ng dati niyang promoter para mapalaban kay Naoya Inoue? Yan yung dinidikdik sa utak ng mga fans eh. Dapat dumaan si Casimero sa eliminator. Dati kang world champion ka, hindi ka nga natalo eh. Natalo ka lang sa technicalities, hindi pala natalo. Tinanggalan ka lang ng belt dahil sa technicalities. Tapos padadaanin mo sa mga elimination. Yung dadaanan niya yung mga hindi pa naging world champion. Kalokohan. Di ba? Hindi po nila naiisip eh. Iba yung category. Hindi porkit nakapagpa-picture kayo o na lahat parang approachable si Casimero. Hindi na siya 3-division world champion. 3-division world. Ako kung tutusin, anytime pwede ko pumunta, anytime pwede ko. Pero gagalang mo yung 3-division world champion yun. Anytime pwede kong tumawag, mag-iwan ng message. Hindi ko ginagawa. Kasi ayoko rin ng kahit sino na lang tumatawag sa akin. Alam niyo po, hindi pa ako kasinsikat ni Casimero Kung sa message at mga nagtatangkang tumawag sa akin,
Hindi po lahat pwedeng sagutin at alam niyo yung mga ibang nagtatampo, hindi na raw sinasagot yung tawag, hindi na raw Diyos ko, lahat ba kayo nagkaroon lang kayo ng numero ni Casimiro, kinakailangan magkatawagan na kayo araw-araw? Yun yung problema, eh. Ako, totoo lang, kung gusto nila magpa-interview, sila nagbibigay sa akin ng message. O kaya, kung talagang gustong-gusto ko lang sila interviewin, nagme-message ako. Champ, kailan ka pwedeng interviewin? Ganun lang. Patingin ka na nagla-live. Anong patingin ka na nagla-live? Hindi ko maintindihan yung tanong ng patingin ka na nagla-live. Okay. Ito, alam niyo yung pagiging vlogger. Balikan lang natin. Share ko lang sa inyo. Hindi ito pangkaraniwang yung pagbablog po, hindi siya pangkaraniwang trabaho. Ang competition dito grabe. Sa pagbablog, grabe po rito. Hindi ka makakasurvive nang wala kang bago. Tignan niyo po yung mga yung mga matatagumpay na vlogger sa Pilipinas. Sila Kong TV, sila Ebana Alawi, at lahat pa ng iba. Meron po yung mga flash in the pan lang, yung sikat na sikat. Umabot pa yung mga views ng billion, di ba? Meron nakita ko na kagad Nakikilala niyo yung si Ting 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 Ting, sikat na sikat yun. Anong pangalan? Eruption ba yun? Di ba? Yung Eruption, o yung mga Guerrero, yung mga sayaw-sayaw, di ba? Kahit sayaw sila, putya, nakaka-adapt sila Payo ko sa mga vlogger na na-stuck na sa gimmick na nag-click noon. Lalo na yung isa sa pinakamalaking vlogger. Yung gimmick na, alam nyo, kaya ang tawag sa atin, yan? Content creators, no? Iba yung level dito Hindi ito, ako, at mataas na po yung posisyon ko nung umalis ako sa gobyerno. Feeling ko kasi, yung talent ko, yung aking, hindi ko nagagamit yung talent ko. Meron pa ako. Trinay ko yung pagbabloging, puta okay. Dito sa pagbablog, masipag ka, may talent ka, as in talent Pag may talent ka at masipag ka, kikita ka talaga. Hindi po pwede rito yung masipag ka lang. Hindi po pwede yung kada minuto ka nag-upload ka ng yung kasipagan yun. Kahit saan ka nakikita, kasipagan yun. Daig dito ng mga creative. Daig dito na may mga talent, yung mga masisipag. Dito kahit na anong sipag mo, basta wala kang talent, wala kang talent sa vlogging. Yan ang katotohanan. No? Hindi ka pa pwede ma-stuck. Hindi ka pwede ma-stuck dito. Nakikita ko, yan, na-stuck na, ang dami na po na-stuck sa, alam niyo yung parang feeling mo na trap ka na. Ako sa trabaho ko, wala Pagpantay kayo, gobyerno ko, pagpantay kayo, masipag ka man, may talent ka, ka man, mas magaling ka kaysa rito, basta kahilera mo sila, magtrabaho ka ng maayos, yung isa hindi magtrabaho ng maayos, maging creative ka sa pagtatrabaho, ang dami mong iniisip, ang dami mong kontribusyon, yung isa, sunod lang ng sunod. Sino sa tingin niyo yung uunlad? Yung mga creative o yung sunod lang na sunod?
Puta, anytime, sunod lang na sunod, ang uunlad. Diba? Okay, kaya ayoko rin sa dati kong trabaho. Hindi na-appreciate yung pagiging magaling ng tao. Ayoko ma-stuck. Marami sa inyo nakikinig ngayon. Na-stuck na lang. Ayoko tong trabahong ginagawa ko eh. Pero wala akong magagawa, kinakailangan kong kumita eh. Kaya ako, gustong-gusto ko yung pagbablog kasi challenge sa araw-araw. May mga bago na naman, mga new breed ng mga vloggers. Puta, ano ba dala-dala ng mga to? Baka lamunin kami ng mga to. Ano style nila? Paano ko improve yung aking pagbablog? Pero may nakita ko yung longing nila na yung formula. Naghahang sila ng formula na wala. Lahat na ginagawa ko, ang sipag ko na. Lahat na pinasok ko, NBA, PBA, as in literal na pumasok. Literal eh, dahil naroon talaga sa mga dugout eh. Wala pa rin yung views. Di ba? Eh may formula naman ako na pag kasi meron naman ang topic ko, ang laki ng views. Kaya natrap sila eh. Hindi sila makalabas dun eh. Kinakailangan Casimero pa rin ang topic ko. Pero yung Casimero topic mo nun, 100,000, millions pa. Kaysa sa Casimerong topic mo ngayon, 1,000 na lang din, 1,000 na lang din. Palagay mo nang umabot ka ng 10,000. Hindi niya masusustain yung buhay mo bilang creative. Kaya nga, bilang vlogger. Kaya talagang ganun, no? Inabot ka na ng panahon na stuck ka. Kung hindi ka na, sa lahat to, hindi ko, wala akong goal na ano. Ang goal ko lang, masustain ko yung mga, ito, give up ko na to eh. Itong boxing vlogging. Wala eh. Yung interest ng mga Pilipino sa boxing, nabuhay, lumaki ang interest kay Pacquiao. Hold on na lang to yung mga Casimero, pro Casimero at anti Casimero. Talagang is either mahilig talaga sa boxing yung natitira or mahilig sa drama. Madrama kasi buhay ni Casimero eh, di ba? Mahilig sa drama kaya hindi maiwan. Pag ikaw natrap ka na sa trabaho mo na kaya ka lang nagtatrabaho para kumita, yun ang pinakamasaklap. Tapos ang inaabangan mo yung ang inaabangan mo lang yung retirement, di ba? Marami sa atin nagtatrabaho, nagbibilang na ng araw para magre-retire sila. Tapos doon na sila mamamasyal. Masakit, no? Lalo na po kung vlogger ka, na-stuck ka sa formula na kailangan mong gamitin si Casimero. Dahil pag hindi mo ginamit si Casimero, walang manunood sa'yo. Yun po ang pinakamasaklap sa lahat. Di ba? Kasi creator ka eh. Hindi ka na makapag-create. Natrap ka na. Casimero ka na lang. Pinaliliwanag ko po sa inyo yung phenomenon dito na bakit may mga vlogger naturing ang mga malalaking vlogger, may mga silver button. Bakit sila stuck? Kahit halos idayok-yok sa kanila ni Casimero na gusto nyo ng content, eto, kainin nyo tong et-et ko. Kahit na gano'n na sinabi sa'yo, iko-content mo pa rin. Siguro kung wala ka talaga ng yung talagang hindi ka para dito na. Kasi nilalamon ka eh. Ako, nalaos ako sa boxing eh. Inaamin ko yun.
Pero yung challenge ko, puta, babalik ako sa boxing, tatalunin ko itong mga tumalo sa akin, yung mga nagpalao sa akin. Kaya pagbalik ko, reinventing myself, di ba? Dala-dala ko na yung, ito lang ang may kinikilingan, may pinapanigan, pindot na. Nire-invent ko yung sarili ko. Wala akong mga papakitang mga sumasabog-sabog na video. Hindi ako mag-a-adjust para sa inyo. No? Yan yun, challenge sa akin yan, yung mga pagdating ng mga bata. Ang gaganda ng mga videos nila, ang gagaling nila mag-edit, di ba? Sabi ko, talo pa rin yan ng merong utak. Talo pa rin yan na nakaharap lang ako. Pindot na. Puta, pindot na. Puta, di ba? Ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Di ba? Alam mo yung ibig ko sabihin? Nire-invent mo yung sarili mo. May kinikilingan, may pinapanigan, palaban na. No? Pucha, ako nagpauso niyan sa boxing. Kung si Pao pinauso niya, akyatan. Yung mga real talk sa boxing, ako nagpauso niya. Kaya lang, mas malupit na yung mga nag-real talk, murahan na murahan. Yung sumunod na nag-real talk sa akin, murahan na. Ibang level na, hindi ko kaya sabayan. Dito lang ako. Sorry lang tayo. Kung wala akong political channel, kaya kong, kaya lang, katulad niya, between 68 na nanonood at mga 1514 kada live versus 68, ano pipiliin nyo? Diba? Doon, matindi doon sa politics. Talagang grabihan doon. Grabihan doon. Durugan talaga doon. Uso pa demandahan doon. Dinimanda pa mga vlogger doon. Talagang dapat kung hindi na kayang kung walang kakayahan yung mga vlogger na magbigay ng iba pa. Kasi tingnan nyo si Kong TV. Panoorin yung mga unang vlogs ni Kong. Kumpara nyo ngayon, ang layo na, di ba? Dapat kasi nag-evolve ka as a vlogger. Napuna ko lang, hindi na sila nag-evolve Na-stuck sila. Tinitignan nila yung views nila. Pag iba topic ko, wala nanonood. Pag si Casimero, may nanonood. Dito na ako. Stuck ko na to. Kahit na halos ipamukha na sa'yo ni Casimero, na wala naman nanonood sa'yo. Pag gano'n na yung sitwasyon, yung wala na nanonood sa'yo, kung di mo topic yung ganyan, ay putya, wala ka na. Diba? Huwag mo nang ipagpilitan. Dapat may option ka na sa buhay. Either magnegosyo ka, siguro kumita ka. Kumita ka na, matagal ka na nagbablog. Kumita ka, magnegosyo ka na, hindi ka na. Iba na yung paraan ng pagbabloging. Hindi ka na makasabay. Yun lang yun. Hanggat nakakasabay ka ba, hanggat yung estilo mo ay okay pa, pwede. Pero yung nakikita mo na stuck ka na isang tao na lang yung chance mo, mananawa rin. Ilan na ba yung nagtopic kay Casimero na siraan lang si Casimero araw-araw? Nakikita niyo pa ba yung iba? Wala na Gaano kakulay yung buhay ni Casimero para itapik mo siya araw-araw, mayat maya, nang hindi pa alam ng mga tao, yung mga may bago pa ba dun sa sabihin mo na ito lang naman basically yung sinasabi nila Magandang career ni Casimero nung nasa dati niyang promotion, sinulsulan ni Jason,
Sinulsulan ni Badong Gatong, sinulsulan ni Lunas, lumaya sa dating promotion, nasira na ang karir, bumagsak na, kasalanan niya ni Jason, kasalanan ni Lunas, ngayon pati si Lunas inaway, kasalanan niya ni Badong, etc. etc. Wala talagang matino dyan sa ano na yan, pati yung mga dating kakampi, lahat ng kakampi. Kahit po umalis kayo ng kalahating taon, bumalik kayo sa boxing, ganun pa rin po yung litanya. Sa tingin nyo, araw-araw hindi mananawa yung tao dyan. Kung ang pinaka maraming views ni Alawi ay yung naglabas siya, gusto niyo bang sabihin araw-araw maglabas si Alawi, hindi pa rin mananawa ang tao? Yun lang yun. Kaya payo ko doon sa mga vlogger na stuck na kay Casimero, baka kinakailangan nyo nang humanap ng ibang pagkakabuhayan. Hindi na kayo para sa vlogging. Hindi na kayo nakasabay. Nagtangka naman kayo sa iba. Wala naman kayong... Hindi naman kayo kasing husay ni Badong na kaya mag-sip kahit saan. Anong problema? Hindi naman kayo kaya tulad ni Badong na una, kayang tumingin ni Badong. Hindi lang yung uso eh. Yung hindi nawawala. Biruin mo na, imagine ko na nung kasakatan ko sa boxing ha. Pag nawala si Pacquiao, patay na kami mga vlogger ng boxing. Dapat mag-shift na ako sa mga iba. Nag-politics na ako. Kasi ang katwiran ko, politics, araw-araw yan. May TV Patrol, araw. Scarcity ng topic. Tandaan nyo sa vlogging, content is king. Diyan na i-stuck eh. Diyan na i-stuck si Eruption. Billion views ang inabot ng kanyang mga ting. Ngayon ba nakikita nyo pa si Eruption? Sumayaw man siya ng iba. Yun lang siya. Hanggang ting lang eh. Hindi na siya stuck na siya sa ting. Kinakantsawan niyo yung mga pangit, si Wamos. Talina, di ba? Tuntungan niya lang yung pagiging pangit niya. Pero ang dami niyang talent. Ngayon. Kung wala kang kakayahang gawin, wala ka sa vlogging. Sayang, nanginayang ko sa oras. Kung ako yan, wala na nanonood sa akin. May Bad Aratiles Cafe na ako. Nagmamalit na ako ng Bad Aratiles Cafe. Naano ko na yan. Ang tawag doon? Na-franchise ko na yan. Marami ng franchise. Yun lang umawat sa akin yung vlogging. Hindi ko matutukan eh. Dami kong iniisip ko yun na po pwede. Pati mga ibebenta kong produkto doon sa kape. Hindi ako may stock. Diba talaga yung ano, yan ang advantage namin. Napoporsi mo na yan. Sabi nila, Badong, wala ka namang gano'n yatang kinikita. Yung walang ganong kinikita na yun sa politics, mas malaki pa rin ang kinikita ko kaysa dito. Hindi pa peak yun. Every 3 years may peak season yung politics. Election. O, di ba? Sa boxing, magpipik lang yan kada may laban si Casimero, pero saglitan lang.
Hanggat wala uling Pilipino boxing superstar na hahalili kay Casimero, tatagalan. Marami pong biglang sikat, biglang nawala. Sa lahat sa pagbablog. Si Diwata, akala nyo lang ganun. Ako ang paniniwala ko kay Diwata kahit na malaos na yung Diwata Pares na yan. Magko-continue yan sa iba. Tanyo ngayon, may vlog na yata siya, nagbablog na rin. Sarap, no? Ang gusto ko lang pag ang topic ko boxing ngayon, relax lang, nakikipagkwentuhan lang. Hindi na tayo gano'n nag-effort na yung dati na high blood pa tayo. Hindi na. Tapos na tayo doon. Kasi nakita ko kahit gamitin nila si Casimero, wala na epekto eh. Doon lang ako nabubisit yung mga ginagamit nila si Casimero for the views. Tapos mababa naman ang tingin nila. Never ko ma-imagine na merong isang champion na tatawagin kangkong. Yung mga champion lang nga sa hindi kumita ng mga katulad ng kinita ni Casimero, hindi mo champion sa mga athletics, di ba? Pucha, grabe na paghanga natin dyan sa mga yan. Masarap palang kumain na nakikapagkwentuhan sa inyo. Baka may gusto na po kayo itanong kahit na anong bagay tungkol sa buhay-buhay. Game 1 na ba? Kailan ba Game 1? NBA. Alam niyo po, ulitin ko lang. Ako, mayroon akong ipapayo sa inyo lahat. Lalo na sa mga medyo bata-bata. 30s, 40s. Mag-travel kayo. Kahit magkapera kayo ng 60 years old. Eket gaming. Sa gobyerno ako eh. Government. Kayo po mag-travel. Kahit sa Pilipinas lang. Ibang klase po talaga. Pagdating nyo na ng mga 50 na, doon kayo magsisimula mag-travel. Hindi nyo na ma-enjoy yung ganda ng lugar. Kasi ang gusto ng mga 50 anyos pataas, pag bumaba sa sasakyan, uupo. Hindi nyo nakakayanin yung 30s kayo. Baguio o Tagaytay? Baguio. Hindi dahil, ganito yan eh.
Hindi dahil sa maganda talaga yung Baguio subjective di ba? Hindi naman namin nagalugad yung Tagaytay. Yun lang yung mga pinupuntahan lang ng mga tourist spot, pero yung sabihin nyo na tumira kami sa Tagaytay na matagal, hindi. Yun yung pagkakaiba, yung livable yung Baguio, tumatagal ka. Matatagal kasi maraming mga seminar ako na atinan dyan. Tumatagal ka talaga sa Baguio. Kaya nakikita mo yung actual na tirahan tsaka yung mga pasyalan magkaiba. Diba sa Baguio? Yan yun. Merong place sa Baguio na pinakamagandang lugar dyan sa Baguio, yung Camp Janhay. Nung bata-bata kami, bagong kasal pa lang kami ni Mrs. nasa late 20s. Nilakad namin yung Camp Janhay, gate to gate eh. Alam niyo yun? Iba yung pakiramdam mo na nadaanan. Ngayon, hindi na namin kaya yun. Yung lakarin siya ng gate to gate. Diba? Kaya lang, naranasan mo na yun. Nakita mo sila ng gate to gate. Kasi kung dadaan ka lang na nakasasakyan, hindi mo ma-appreciate yung ganda eh. Kasi, iba yung nilakad mo eh. Wala naman kami nilakad dyan sa Tagaytay na gano'n. Hindi naman kami tumira dyan ng gano'n. Totoo bang may multo sa Baguio? Hindi pa naman ako nakakakita. From yung tinitirahan namin yung mga transient, yung mga transient dyan, yung sa kwarto ka lang tapos may mga ibang tao sa ibang kwarto. May mga common na lutuan. Kumbaga, may rep doon. Ganyan yung mga tinitira namin. Pero hindi kami dito sa city. Doon kami sa may ano pa rin, Tago. Hanggang sa ngayon, hotel-hotel na. Kaya appreciate namin yung Baguio na pasikot-sikot. Dati, nung bata kami, alam namin yung sakayan ng jeep papunta kung saan lugar. Nagje-jeep lang kami, PMA. Nagje-jeep lang kami sa lahat ng lugar, jeep lang. Kaya alam namin yan. Ngayon, taxi na. Di ba? Dinaan mo kami sa kwento dito, napansin na ka isang kalderong ka. Naka isang kalderong kanin. Ngayon, yung pagtatravel namin ngayon, kaya namin na-appreciate pag bumabalik kami ron sa Camp Janhay. Kasi nalakaran namin yun eh. Pero pag dumaan ka na sa sasakyan mo, 5 minutes, asan dito? Ano dito? Wala. Yun yung sinasabi ko. Maakyat kayo ng bundok. Hindi mo na maakyat yun pag dumaan ka lang. Hindi mo mararanasan yung inakyat mo yun ng 30 minutes. Nahingal ka. Pag matanda ka na nag-travel, marami ka hindi magagawa. Yun yung point. Ang ulam yung tira. Tirang tilapia, tsaka tirang gulay. Ganito trabaho ko sa araw-araw. Hulugan yung tulog ko eh. Pagkatapos nito,
mag-almusal, matutulog na ako. Paggising ko, maghahanda na ako ng vlog, tapos magba-vlog, tulog na naman, o kaya lakad, ganun. Gusto kong baguhin kasi dati maganda yung ano ko eh. Alas 12 tulog na ako, alas 6. Wala ba akong kasama dito? Wala po. Kasi hindi siya conducive tong oras ko. Dati, doon ako nagbablog lang sa bahay. Wala. Buryong. Kasi very passionate ako, di ba? Papasigaw, nagigising yung miss ko. May mga pasok sila eh. Kaya trinay ko na mag-mupa ng apartment dun lang. Malapit lang din sa bahay. Meron na akong diabetes. Hindi ko lang iniinda. Alam niyo yun? Kasi pag maintenance mo daw lahat, sabi ng doktor din, nung viewer natin, may viewer tayong doktor na nakausap ko eh. Tama pala yung ginagawa ko. Maintenance ko, high blood lang. Tsaka yung sa... Ngayon nagbabawas ako ng hindi ko na inaaraw-araw yung... Anong tawag dyan? Yung sa may... potassium. Yan. Kasi natatandaan ko nung 3 araw yata ako nag-exercise. Tapos dinadiet ko sarili ko dahil gusto kong magpapayat eh. Masama na pala yun pag mga malapit ka na mag-50 o nasa 50 ka na. Papatayin mo pala sarili mo, no? Hindi po pwede. Amlodipine. Ayan, tapos matutulog ako. Pero ngayon, dahil wala ako kagabi, bala ko, mag-vlogs muna ng politics bago matulog. Tapos minsan swimming. Hindi kaya ako nakarating dito sa BGC. Naging komportable kami pare-pareho sa bahay. Mga kasama ko sa bahay, okay ah. Maganda. Pati yung pagbablog ko, nakapokus na ako sa pagbablog. Kaya, ganun lang yun eh. Talagang seryosohin mo yung trabaho mo. Kaya ako napunta rito sa BGC. Meron akong tropa ng college na nung nabalitaan ko na meron siya rito. Tapos, yun na nga. Sabi, biniro ko lang. Ako na lang titira dyan. Tapos nagbigay ako ng presyo. Mababa lang. Pumayag. Napasubo na ako. Pero okay. Masaya kasi iba naman yung kine-create nito. Yung magandang surroundings. Tsaka persado kang maglakad. Yun ang maganda sa BGC. Hindi ka tulad dun sa dati kong kuta. Pagbaba mo, maghintay ka ng tricycle. Dito wala mga tricycle. Lakad ka. Lakad lahat. Kaya healthy living. Tapos makikita mo lahat anytime, kahit na anong oras. Ang daming mga tumatakbo, naglalakad. May mga grupo ng mga joggers. Lahat. Very healthy yung... Tapos bawat tabi-tabi. Condominium, tapos office, condominium office, tapos sa mga gitna may mga park. Ito the best na ito the best na urban planning. Ito talaga BGC, makikita nyo. May lakaran,
Katulad sa Maynila, sa kalsada ka na maglalakad, di ba? Talaga pedestrian na talagang mas malaki pa sa kalsada. Yung pedestrian lane. Very, ano siya, healthy siya na. Tapos may swimming pool, may gym. Yun. At masayang buhay basta lagi kami kape. So, pangalawang timpla na natin to ngayong umaga. Kaya seryosohan po yung pagbablog. Kala nyo biro-biro lang. Kasi biruin nyo, gusto nyo, eto sa mga vlogger na gusto talaga nila na kumita sila. Malaki po, makikita ka. Kaya lang talaga sa lahat no? Ang pagkita talaga, maglalaan ka ng time. Ang problema kasi ng mga vlogger, gusto nilang kita pero ayaw nila nung time. Gusto nila part-time sila sa pagbablog. Pero yung kita gusto nilang malaki. May full-time silang trabaho. Ako ganun Dumating yung time na mas malaki kinikita ko sa pagbablog. Teka muna. Bakit bakit yung inilalaan ko sa mas malaki kita na oras, mas maliit yung kinikita ko, maliit yung nilalaan ko. Kung maglalaan ako ng oras sa pagbablog, baka mas malaki pa kitain ko. O di ganun nga nangyari, di ba? In a way, napabuti na rin yung hindi na ako pinayagan ng boss ko na ubos na yung leave ko Magli-leave na naman ako. Sabi niya, mamili ka na talaga. Pinakamaganda kong yun ang akin pinakamagandang tawag doon? Pinakamagandang desisyon early retirement. Wala na akong problema bigla. Nakapag-concentrate ka na sa pagbablog. Yan pinakamasaya. Okay mga kapatid, mahigit 1 oras na tayo. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-almusal. Timpla na naman ng panibagong kape. Pangalawang kape ngayong umaga. Ito, pag nanonood ako sa mga TikTok o sa mga shorts o sa mga YouTube ng mga nakakahukay ng mga 10,000 years ago na nabuhay ng mga mummified, iniisip ko patay na rin sila lahat Ganun lang tayo Ganun lang kaikli yung buhay. Kaya wag po kayo magpatali sa mga ang dami niyong kino-consider minsan na desisyon Sana i-consider niyo yung bagay na hindi tayo century tatagal sa mundo. Saglit lang tayo. O hindi tayo millennium. Ay, si Mandirigma. Hindi. Yun na nga yun Hindi ka naman magiging creative, Mandirigma, pag wala ka namang kapirasitong utak. Yun talagang basic. Hindi ka kikita rito pag wala kang
utak. Kasalanan nyo na yun kung hindi kayo nakapag, kumbaga, hindi nyo naarmasan yung sarili nyo. Parang may nag-open up Nag-open up yan ng opportunity yung, kumbaga, walang puwang dapat sa pagsisisi, di ba? Magkamali ka man, pwede mo i-correct. Ang pinakamahirap na pagsisisi yung hindi ka nag-try. Marami sa inyo, ang daming kondisyon para mag-try na bago maging vlogger. Kailangan muna ako may magandang camera kasi nakikita ko may maganda sila mga cellphone. Kailangan may maganda akong mikropono. Pag nagsimula kayo nung marami kayong kung ano-ano muna sa pagbablog, simulan nyo na agad. Hindi talaga kailangan ng pagandahan ng video. Importante talagang consistent at maganda mga topics. Correct? Nagsimula ako, puta, blurred pa yung pinanonood ko yung mga video ko, mga blurred pa eh. Huwag kayong magplano lang. Eto po teka lang, magugas lang ko ng kamay. May papakita ko sa inyo para ma-inspire kayo. Yung iba kasi, akala nila sa YouTube, kaya sila mag-YouTube para lang kumita. Diba? Yun yung purpose nyo ng mag-YouTube ko. Ayoko mag-YouTube, hindi naman ako kikita dyan. Tanong ko lang, bakit may Facebook kayo? Kumikita ba kayo sa Facebook? Malamang hindi, diba? Pero bakit kayo nagpo-post sa Facebook? Diba? Gusto nyong ipakita sa mundo na eto nangyari sa aking buhay. Tapos nakikita nyo ba yun sa Facebook pag binalik 10 years ago? Uy, ang payat ko pa rito Uy, ang ganda ko pa. Uy, gwapo ko naman pala 10 years ago, 15 years ago. Ayan po. Na-appreciate natin na na-capture nyo yung moment na yon sa buhay nyo. Kahit na ano pa, pangit nyo. Ay, bakit ganito itsura ko rito? Diba? Bakit exclusive pag sinabing YouTube kinakailangan? Baka hindi naman ako kumita riyan, wag na ako mag-YouTube. Bakit nga kayo nagpe-Facebook? Hindi naman kayo kumikita rin. To capture the moment na libre naman, wala namang masama. 13 years ago, meron po akong natatandaan ko to may bago yung laptop ko. Pangit pa yung laptop, Acer, na hindi talaga maganda yung video. May video yun, di ba? Trinay ko lang. Ay, itry ko nga to. Magbe-video nga ako para iano ko yung titignan ko lang. Hindi ko alam nakikita sa YouTube Tignan nyo, 13 years ago. Hindi na masusuli itong moment na to. Hindi nyo na makukunan uli yung moment na to. Pero dahil pinost ko siya sa YouTube, hindi na masusuli ito. Ayan ako 13 years ago. Pati yung bahay namin na giba-giba. Kain.
Okay, ibig sabihin, hindi pa uso mukbang, nagmumukbang na ako. 13 years ago, 42 years old ako. Di ba? Meron kang video nung 42 years old ka. Ito pala itsura ko nung 42 years old ako. Habang buhay na yan. Meron na tayo. Ibang channel yan. Nag-create lang ako. Tatlong vlogs lang yung nari. Tatlong YouTube lang. Hindi ko alam na pagkikitaan pala yung YouTube. Kaya 13 years ago yan. Nagseryoso lang ako na pagkikitaan 6 years ago. Yun po. Di ba ang ganda? Yan ba, mabibili pa ba yung kasiyahan ko na nakikita ko yung sarili ko na kumakain ng pansit? Kahit ano po itsura ko dyan, masaya ako. 13 years ago, sana yung buhay ko, yung buhay ko, binidyo ko lahat at nilagay ko lahat sa YouTube. Di ba? Yun lang. So, pwede po na hindi nyo naman pagkitaan yung pag-YouTube. Makapture nyo lang yung moment. 30 years old ako, 35 years old ako, 40 years old ako. Parang photo album, kumikita ba kayo sa photo album? Wala naman, pero pag may darating na biseto, ay, cute ng mga anak mo. Yung mga bata, sayang. Lumaki sila, wala sila. Meron, pinagkatuwaan lang. O at least may nakita ko, kaya lang ang labo talaga dahil camera lang po to ng ng cellphone. Ay, kaya camera lang nung laptop. Correct. Yung mga travel nyo, nagpunta kayo ng Hong Kong, nagpunta kayo ng Baguio. I-video nyo lang ng i-video. Kasi hindi na mababalik sa atin yung panahon eh. Hindi na mababalik yan. Pwedeng pag 70 years old kayo, 80 years old, tinitignan nyo na lang yung mga video nyo. Iniisip ko yan, di ba? Ano kaya kung nag-active na ako sa YouTube nun? Pwede namang isipin yun. Pero yun nga yung pagsisihan mo, no? Kaso hindi mo alam eh. Hindi mo alam ang pagkita. Nasa right moment pa rin ako. Kasi na-captured ko yun eh. Yung talagang kasikatan ng vlogging eh. Pinoy boxing vlogging. Naroon ako. Nasa scene ako nung ano na yun, nung tagpo na yun. Magiging part na kami ng history. Na kami. Sarap ng kape no, sa umaga. Yan lang mga kapatid. Kaya sa mga ang agam-agam nila, hindi ba nakakahiya na baka hindi naman ako kumita? Hindi naman ako kumita rito eh. Ang pangit din ng itsura ko. Pero gusto ko yun. Na-capture mo yung moment na yun. Yeah? Makikita mo, ganito pala bahay namin noon. No, tapos makukumpara mo sa bahay nyo ngayon. Same na bahay. Ang laki na ng improvement, di ba? Yan din yun. Ganyan din po yung sa pagta-travel, no? Hindi nyo na ma-appreciate yung 60 kayo dahil nagtrabaho tapos bigla magta-travel kayo. Pumunta kayo ng Baguio. Akala ko maganda tong Baguio. Maganda yung Baguio kung naglalakad kayo. Pero kung nakasakay ka sa taxi, pupunta ka rin. Saan po kayo pupunta? Doon daw, maganda raw doon, sabi ni Badong eh. Saan nga po doon? Hindi na po pwede. Di ba? Yun. Wow, sarap. Yan lang po mga kapatid. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang, hanggang sa susunod na
nating pag-almusal. Bad Aratiles po. Paalam, bye-bye.